Breaking news, bistado ko ngayon, abante na mutla sa matinding ginawa ni Karen Davila. Aba, si Karen ha. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Butatapos si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito at bigyan ng reaksyon, ayos ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi kay Sir Badong Aratales. Syempre, supportahan natin ang kanyang channel, mga katunay. Tuloy natin. Nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin. Sa nakita natin na attitude nila. Kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin. Ang nasa hot seat ngayon, itong dalawang to, no? Si Abante tsaka si Fernandez. Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-press con. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Kahit hindi kayo abogado, pwede po niyong pag-aralan yan, no? Yan po, butata, si Abante kay Davila, pero nilantad niya yung buong. Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila dyan sa Kongreso. Butata, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam nyo, dapat, no? Yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom, si Abante tsaka to si Dan Fernandez, instead na manahimik kayo at planuhin nyo, ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila no? Si Dan Fernandez tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila, no? Pa-interview agad, hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na parang no, yung nangyari pag sa classroom halimbawa, nangamoy tae. Yeah. Siyempre, mga estudyante, kasabihin ng teacher ngayon, sino ang tumae? Yung tumae, siya pa yung unang magre-react. Ma'am, hindi ako yun, ha? Di ba, minsan kapag may mga umuutot, baho, sino umutot? Hindi ako yun, ha? Pero siya pala yun. Di ba, parang sila ganun, no? Na banggit yung pangalan nila, talagang, no? Wala nang konsulta, no? Wala nang ano-ano. Hindi ako. Press con tayo. Nervyos. Yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya. Kala nila kaya nilang itokis Hindi pumayag si Karen Davila. No? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila. Aba! Bukod sa maganda na. Awa, napuri ni Sir Badong. Topic siyang ganito, yung hindi niya matiis. No? Yung hindi siya papaya. Kumbaga, kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Walang nakikita si Abante tsaka si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan No? Dalawa lang po kung bakit wala silang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga hindi lang nila minsan ginawa to. Alam mo yung nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsan ginawa. Pero hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga, 'di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Yes. Tapos umamin kayo na private. Kayo ay kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na. Ang problema, pati pag-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Yun na nga yun
Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Parang isip nila, parang ang mga tao mahina naman umintindi. Diba? Mantakin mo, testigo, no? Tapos ganyan, tinira kayo ng ganyan. Hindi marunong mag 1+1 yung mga Pilipino. Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit. Hindi nyo gustong impluensyahan. Pinakita nyo, eto yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo, sila yung gustong makipag-usap sa amin. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba tsaka si Grijaldo pareho? Sabi nga, magkaklase. Kumbaga, kanya-kanyang ligtas na sila no? Kanya-kanyang iwas na sa nangyayari. Diba ito nga yung sinasabi na parang dinidiktahan si Garma na kung ano yung si Garma tuloy. Si Grijaldo, diba? Na ipitin ng mga Duterte, ganito, tungkol sa mga ganyan. Diba? Ang hirap kasi na yan, talagang pag gusto mo talagang pabagsakin ng isang tao, is gagawin mo lahat. Diba? Lalo na kung nauutusan ka lang. Ang hirap kasi nung bagay na talagang mambibintang ka sa kapwa mo na wala namang katotohanan. Yun eh. Yung alam mo naman sa sarili mong tama naman yung ginawa niya tapos gusto mong gawing mali. Yung tama, ang hirap gawing mali. Yung mali, dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, nakakakonsensya kasi yun eh. Nakakakonsensya kung tutuusin, yung isang bagay na tama, gagawin mong mali. Yung alam mong bagay na nakatulong naman sa mga tao, gagawin yung mali. Ang hirap nun. Diba? Ngayon, parang nagbabackfire lahat ng ginagawa nyo sa inyo. Sana nawa sa susunod na eleksyon, 'di ba? Ito malapit na eleksyon, makatulong 'yan sa kandidatura nyo, 'di ba? Kapag hindi nakatulong 'yan, malamang ko pahinga muna anak. Pahinga muna sa bahay, ganyan. 'Di ba? Kasi sa ginagawa nyo 'yan, yung tiwala ng taong bayan ay nilalayo nyo sa inyo. 'Di ba? Lalong-lalo na is ang binabanatan nyo, kinakalaban nyo, kinokontra nyo ay ang mga Duterte. Na hindi naman basta-basta talaga yung mga Duterte. Alam nyo naman sa sarili nyo na mas marami pang supporter ang mga Duterte sa inyo. Buong Pilipinas yun, huy. Kayo, distrito lang. Mag-testing nga kayong tumakbo ng Senado eh. Kung pala rin kayong makapasok ng top 15 eh. Diba? Pag pinalad kayo, talagang sakalam na. Diba? Mali kayo ng taong binabangga. Mali kayo ng taong kinukulit. Ngayon, alam natin talagang kaya kayo nagkakaganyan na pinipilit nyo talaga sa sarili nyo na may kasalanan ng mga Duterte, may ginagawang ang mga Duterte, is dahil alam nyo sa sarili nyo, no? Na meron lang talagang tao na kumakalabit sa inyo. Diba? Kasi kung wala namang kumakalabit sa inyo, alam ko pinupuri niyo yung ginagawa ni Tatay Digong. Kasi alam ko mismo sa mga lugar nyo, sa mga distrito nyo, napatinuyang lugar na yan. Diba? May mga taong nagsitigil sa bisyo na yan. May mga taong umiwas dyan, sa bisyo dyan. Malaki ang naitulong nun sa lugar ninyo, malamang. Pilit nyo mang itanggi. Alam nyo ang naging magandang resulta dun. Kung si Richard Gomez nga, naramdaman niya, kayo pa. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga honor yan, mga opisyal ng, yun naman talaga ang treatment nyo sa mga opisyal ng Quadcom. Yung officer, grabe po kung yan. PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Diyos ko, Vice President nga eh. Diba, Sir Badong? Huwag ka na magtaka. Vice President ka kung asta-astahan nila eh. Parang kala mo, mataas pa sila sa Vice President eh. Diba? Magtataka ka pa ba sa police? Diba? Alam nyo po, hindi po direkta
yung pang-i-impluwensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang pwede sabihin na sinabi ko ba sa iyo na pinapirma ba kita? Hindi naman po ganoon eh. Ayaw na lang kasing i-continue ni Dan Fernandez yung kay Cassie. No? Talagang pumapatok sa TikTok yun eh. Paano yun na lang ang sinakyan niyang issue eh. Baka mas makatulong pa sa kandidatura niya yun eh. Sapat na yung miniting niyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayong nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluwensyahan yan. Lahat ng testigo, bawal impluwensyahan. Lalo na kung kayo yan. Hindi nyo testigo yan eh. Hindi naman daw sila korte. Nakita nyo yung mga paliwanag? Na kesyo-kesyo, hindi naman sila korte. Eto huling-huli sa abante rito. No? Hindi, madam. Hindi lang po, Ma'am Tesserino, hindi lang po yung tinatakot na contempt eh. Iba po yun eh. Pag ikaw miniting ka ng tapos ino-operan ka, hindi po kinakailangan na o-operan kita na magiging general ka. Hindi po eh. Yung mga pahiwatig, sapat na yun. Matupad man o hindi. Diba? Ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 na taon pa. Pwede ka pa maging general yan. Mga tipong ganun, suggestive. Parang no? Inuuto-uto na parang bata yung kausap mo, no? Kita ko, magiging general ka dyan. Parang bata lang yung kinakausap nila eh. Grabe kayo No? Dalawa po yung hindi lang po negative yung pamimpressure. Pwede ka ring ma-pressure na gaganda pala kinabukasan ko. Ito lang, ika-corroborate ko lang. Tandaan nyo po, walang bigat yung sinasabi ni Garma kung wala po magko-corroborate sa kanya. Ngayon, tsaka testigo, gaganyanin mo, di ba? Ang testigo para maglabas ng katotohanan, para malaman ng lahat ang totoo. Kahit wala kang sinasabi sa kanya, wala kang pinapangako o impluwensya sa kanyang ginagawa, is kung gusto niya magsabi ng totoo, sasabihin niya yon. Kung kahit hindi mo siya takutin, di ba? Kaso nga lang, kung alam nyo talaga sa sarili nyo, sinasabi ko nga kanina, kung alam nyo namang tama yung ginagawa kasi, di ba? Tapos gagawin yung mali, ang hirap talagang gawing mali ang tama. Diba? Kaya wala kayong magagawa kundi pilitin na maging mali yun. So, paano mo mapipilit para maging mali yun? Kailangan mong kumuha ng mga house-show na testigo na pwede nyong pagsinungaling. Diba? Kasi wala naman kayong mailabas na ebidensya o sino man. Diba? Kasi yun ang hinahanap nyo talaga, ang ebidensya talaga na makakapagdiin sa mga Duterte na talagang sila ay may ginagawang masama. Alam nyo, kahit sino ang testigong ilabas ninyo, ang taong bayan alam ang ginawa ng mga Duterte. Nakikita ng taong bayan. Kita nyo naman, yung ginawang salita ni Tatay Digong sa Senado, kahit sinasabi na umamin sa mga ginagawa niyang gano'n na ganyan-ganyan. Alam nyo, yung mga tao, hindi pa rin affected doon sa sinasabi ni Tatay Digong. Hindi pa rin nagiging masama ang tingin kay Tatay Digong. Kayo siguro, nagiging masama ang tingin nyo, ewan ko lang. Pero ang mga tao, hindi. Si Tatay Digong ay tinitignan pa rin nila na napakagaling na presidente. Kasi tututusin, wala namang administrasyon gumawa ng ginawa ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Kayo nga, baka sa lugar nyo, hindi nyo magawa. 'Di ba? Hindi nyo magagawa yun. Ang imposible ay hindi nyo kayang gawin. Pero si Tatay Digong, ang imposible ay ginagawa niyang posible. 'Di ba? Na alam naman natin na malaki ang naitulong sa taong bayan. At alam natin, no, na malaki din na naitulong sa distrito nyo na ayaw nyong aminin. Kaso nga lang, hindi ko naman kayo masisisi, di ba? Ang hirap mawalan ng budget eh. Di ba? Ang hirap mawalan. Talaga. Siyempre, bilang congressman, kanino ka kukuha ng budget? Siyempre, hindi siya may hawak ng budget. Sino ba may hawak ng budget? Kapag kinontra mo yung may hawak ng budget, kawawa ka. Halimbawa, nag-aaral ka. Hihingi ka ng baon sa tatay mo, binibigyan ka ng baon. Tapos tatay mo, awayin mo. Kanino ka hihingi ng baon? Wala na. Sa nanay mo.
Eh, syempre, yung sa nanay mo, hihingin din yun sa tatay mo. Ay, nako. Muna magko-corroborate kay Garma sa mga ginawa ni sa mga maski yung testify ni Garma questionable na sa mga tao kasi nakita hindi nyo naman dininay. In fact, inamin ninyo. Napakahusay yung dalawa ni Pero hindi, bumait na talaga silang dalawa. Akala nyo nasa Congress kayo na pag tumutol kami, makukontempt nyo kami. Nasa labas kami ng Congress eh. Malaya kami makapag-isip eh. Kaya naming i-1+1 yan eh. Di ba? Ang pinahamak nyo, yung buong Quadcom. Talagang yung kredibilidad ninyo sa pag-iimbestiga. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali na kinakausap nila yung mga resource person. Kahit ba sabihin nyo hindi nyo dinirektang pre-measure eh. The mere fact na kinausap nyo ng private, may intention kayo. Kasi kapag kinausap mo ng private kasi yan, maraming ibig sabihin yan. 'Di ba? Pag-iisipan ka na ng hindi maganda, pwede ba naman kausapin ng harapan na nadidinig dyan? Bakit kailangan mo pang kausapin yung resource person ng private lang? Siyempre, pag sinabing private, anong pinag-usapan niyo? So, ibig sabihin na meron kang sasabihin sa kanya, no? Na importante, o ano ba to, ganyan. 'Di ba? Huwag nyo sabihin, bakit nyo kinausap? Wala lang, trip nyo lang. Anong trip? Hindi Kasi sa mga magkakaibigan, kumari tatlo kayo, tapos nagkukwentuhan kayo, di ba? Nagkukwentuhan kayong tatlo, sarap ng kwentuhan nyo, tapos yung dalawang magkaibigan biglang magbubulungan. Halika rito, tayo, sabihin na kasi. Eh, syempre, iisipin nung isa, bakit hindi ako sinama nito? Anong sinasabi nito? Baka mamaya pinagbabalakan ako nito. Di ba parang gano'n, walang pinagkaiba. Syempre, paghihinalaan kayo ng gano'n. No? Bakit nyo kinakausap ng private? Oo, Diyos ko naman. Trip yan. Pwede namang bulgaran eh. Diba? Kaya, gusto nyong pasamain lang yung mga Duterte. Pero, kapanipaniwala yun dito sa... Doon kayo talo eh. Ekis kayo. Dito sa Senate. No? Okay din yan eh. Yung ginawa ninyo, pa-interview kayo ng pa-interview. Bakit saan ba mahuhuli yung mga isda? Di ba? Sa bibig. Nahuhuli ang mga isda sa lambat. Ayun, natating natin ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.